Diba? Pag pinating na, sarap! See? Yun. Sarap. Okay. So, yung ingredients natin. Ako ang Sunday school teacher. Hi, I'm Chris, a Raketera homeschooling nanay kay Liam at kasama ang aking Diyosawang si Justin. Let's make the most out of my remaining years before I turn 40 at samahan niyo ako sa aking journey! So, tuturuan natin si Liam gumawa ng Scrambled egg and French toast. yarn. But first, you have to learn how to crack Egg. an egg. Okay. So, pag magka-crack ka, lagi sa mga may sulok-sulok na ganito. Tabi ko lang yung ating bread. O kaya pwede dito na lang. Just enough force. Okay. Ang force mo, konti lang. Very, very gentle cracking. And then, I'll show you how it's done. Ang puwersa nasa thumb. Tapos, okay. And then, yung mga shell, yung gamitin ni Mami sa composting. And then, ito, transfer there. Ito, transfer mo lang. Sige, go. Taas. Yan. Sige, go. Okay. O, balik mo ulit dito. Okay? O, you wanna try? Yes. Okay. Yun. Yun. Meron na ba siya enough crack? Isa pa. Konti pa. Oh. Oh, yan. I think that's enough. No. Hindi siya dapat nakatayo. Nakaganyan. Okay. And then, ito, malapit to. Para kung nagtatanggal ng blackhead. Okay. And then, crack open. No. It's like this. Yun. So, you press it like that. And then, open. Okay? Oh, let's try again. Isa pa. Okay lang yan. Madudumihan ka talaga. Give more. Okay? And then, parang blackhead dito yung kuko. Kuko mo. Kuko. And then, split open. Yon! Oh, sige, go. O, teka, lipat lang natin. Baka makaswerte tayo ng bugok eh. Sayang naman yung dalawa. Okay. Oh, this one. Okay, oh, crack. And then, split open. Yun! Tapos, anong tataktak mo? Sayang kasi may laman pa yan. Mamaya mo na i-crush. Hold the kitchen utensil or kung ano gagamitin mo. Hold the bowl and then slowly and then pick up your pace like that. Tapos as you can see the yolk, they're not breaking, no? What do you do? Poke. Ganun mo. Saksakay mo. Hindi mo tatap. Poke. Saksak. Ganun. Sige, go. Sorry, yolk. Oh, sorry, yolk, but we're gonna eat you. Oh, sige, go. Huwag sobrang laki kasi tatapon. So, small movements pero ganun. Okay, good. Yan. Not too much force. Baka matapon yung itlog. Ganun. Mahilig kami kumain ng hilaw na pakete ng nisin, chinichicheria. So, nag-iiwan yung mga packs na ganito. Ito yung ilalagay natin dyan. Okay? But, first, the entire thing. Kasi you have a lot of bread. Meron kaming sourdough. Ito, pakita natin. Tada! Okay. So, lagay na natin ito. Ito masarap to, promise. You have to trust the process. No, Liam? O, lagay mo dun. Yan. Paikot. Yun. Sige, go. Tatak mo lahat. Alright. Mami, isang weird naman yan. Hindi yan weird. Sabi ko sa inyo, masarap. O, pakita mo. Yun. Oh, you have to be careful para hindi sumabog yung powder. Not too big. Maliit lang. Kasi laki lang ng piso. Tapos, ganun. Sige, ganun. Ayan. Tapos, scrape the wall ng bowl. Hawakan mo ito. Nakita mo, ginagamit yung isang kamay. O, turn. Para makuha mo lahat ng nandun. Sige, go. Not too big, kasi laki lang ng piso. Yan. Pero you move around the bowl. Pero kasi laki lang ng piso yung ikot mo. Yan. Okay? Oh, now, are you ready for the milk? Yes. Minsan, di ko alam kung may shell na nasama. Okay, ready. Asan na yung milk natin? Lagyan natin.
Okay, can you get the milk? Ito ay Bear Brand lang. Uy, sarap. Hindi mo tikman. Is it good? Yes. It's good. Kasi Bear Brand yan. Medyo. Yun. Sarap. Okay. So, yung ingredients natin, kamusta ang quality? Thumbs up. Medyo matamis lang to ha. Which is good kasi maghahalo yung tamis tsaka yung alat. Ito. Huwag mo na himuhog. Lunokay muna talaga. You pour the milk. Sorry, milk. I will drink another bit. Ayun. Okay. Lagay mo doon sa basurahan. Basurahan. Sa sink. Tapos ganun mo ulit. Hawakan mo, matatapon niya. Hindi daliri lang. Ang kailangan ko yung buong kamay mo. Control the bowl. Okay. Tapos, as you can see, there's an angle with how you use yung wire wrist, diba? May ganun, may angle. Okay, do it. Not too big. Maliit lang. Yan. Okay? And then that's it. We're ready to pan fry our French toast. Maya, I'm not included here. Alright. Lagyan na natin yan ng butter. Uy, tanong ko lang, ilan taon nyo tinuruan yung mga anak nyo magluto? Kasi ngayon, yung anak ko is 8 years old. And syempre, great life skill yung magsimula na tayo ngayon pa lang na matuto siya magluto, no? Kasi it will build confidence sa mga bata kasi matututunan nila how to safely handle simple tasks and even cook yung mga basic meals with supervision. And syempre, dahil ino-homeschool natin si Liam, yung pagluluto can also double as learning. Kasi cooking teaches math dun sa measuring part. It can also teach science kapag nag-iinit ka, di ba? It changes yung structure ng food. Or halimbawa, when you're following instructions, reading yon. At saka life skill to, it builds independence. Savory ang ating French toast. Alam nyo, habang ini-edit ko to, napansin ko na medyo unclear ako magbigay ng instructions na puro careful, no. Mahal ng itlog. Sarap. Ay, okay. Kasi syempre, first generation tayo ng homeschooling dito sa ating family. Kaya ang dami kong mga bagay na need na i-unlearn, need na ma-acquire, need na ma-demonstrate. At saka, ang laking factor din kasi sa akin naman, dahil wala kaming yaya, minsan ayoko na sobrang daming kalat. Kaya ang dami kong careful, no, ganito. Ay, nako, nahirapan ako dun sa part na yun. Medyo malutong kasi yung ating sourdough. Kaya may ibang parts na nag-break. So, i-drench na lang natin siya. Sarap, oh. Diba? Pag pinlating na, sarap! See? Pero syempre, sabi nga, di ba, the best formula na gamitin when it comes to parenting is name the danger and then give the action. Halimbawa, that's hot, use a mitten. O kaya, yung knife, matalas yan, keep your fingers stuck. O kaya, tumatalsik yung mantika. O, medyo atras ka. Siguro kailangan kong gawa ng system tong pagtuturo ng pagluluto kay Liam. Meron kaming mga checklist na kailangan namin sundin. Like, for example, pwede tayong gumawa ng rules na ask before touching, o kaya walk sa kitchen, don't run. It's an area that needs improvement, so balitaan ko kayo, ha? Nakita niyo yan? Nahulas na akong init kasi sa labas. Ako ang Sunday school teacher. Etong ating setup. Thank you sana ako nang gumamit ng classroom kasi nakaayos na. Sige, mag-setup ang Mami Kish na dito kasi in a little bit madadapa pa siya. Dami yung dala, Ayan, darating na yung aking mga estudyante, mga senior citizens. Meron akong speaker dito, syempre. Para marinig ako hanggang dun sa likod. Mukha lang maliit to, Dito pala binigyan si Liam, Dun, Dito yung venue na yun. Okay. Mukha lang siyang maliit, pero medyo kailangan natin ng malakas na volume hanggang makarating tayo dun sa likod. Diba? May pa-projector pa tayong ganyan. Ready na. Ready, Kakarating lang nito, mainit-init pa to. Kakabukas-bukas pa lang. Ang dami namang gamit sa table ko. Meron tayong may white screen to. Tinry ko siya sa kulay green. Kaso, hindi mo makita yung image. Sa pag-green? Pag green, So, pwede mahaba siya, Yan. Oo. Saan yung whiteboard pala ni-request mo? Pwede ba yun? Oo. Yun na lang.
Oh, may paganyan tayo. Oh. Saan ka? Oh. Tapos, ipipin ko na lang dito. Yeah! Wow! Dali ang cute, di ba? Oo. Nice ba yan? Lalagpas na ba ako sa langit? Kita naman laba. Kita ba? Oo. Actually, meron akong hiniram na na tablecloth. Dapat pala may photographer's clamp ako dito, no? Para pag hinarangan. Yan ang harangan mo. Ayan, mas malinaw. Oo. Hinarangan ko siya. Ayun lang, no? Dapat meron sa ano. Hello! Hi, Liam. How are you guys? Ano meron? Meron ako. Pag tumamasagot ng may lumpia, hindi pinigay ko to doon sa mga bata. Akala ko kasi may matatabihan akong bata kanina. Ah, Oh, so matanda ko na lang. matanda ba ako para ka na Liam? Try natin. Diba? Yun. Sure. Oh. Mas maganda madilim na, no? Pero nakikita siya. Kita naman, pero yun nga, inaagaw nung ilaw sa likod mo yung ano. Oh, wait yan. Pakinggan nyo. Confirm. Maliban sa ating pa-projector, meron akong speaker lang. May pa-speaker pa yan. Kasi syempre gusto ko yung atmosphere. Pag pumasok sila, antok, hindi. Joke. Akala ko hindi pa sapat yung boses mo. Hindi, kasi syempre para masarap pagpasok nila, very holy, sacred, ganun. May pa-prayer background music na instrumental pa ako tinawag. At dahil medyo mahaba to, eto matagal ko na itong sinishare sa inyo. Meron akong nabiling speaker. Itong speaker na to. Ano to eh, matagal ko na itong nabili. Ito yung una kong pinundar. Ah. Para ma-fulfill ko tong calling na to. Hindi mo kita to. Oh. Ayan, meron tayong speaker. Tingnan natin kung gagana siya. Pakita mo pa. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Oh, malaki yan. Hello. Oh, iba-ibang salita. Pwedeng, hello, Arneta. Pwedeng ganun. Parang Okay. chipmunk. Hello. Oh, ito talaga yung ginagamit ko na na mode niya para dinig ako hanggang dun sa likod. Tapos, Hello. Pag gusto kong maging testigo, ito yung ginagamit ko. Hello. Ayan. Pag gusto ko kitang sabihan ng mga magagandang salita, ito yung ginagamit ko. Hello. Ito, pasensya mo to. Hello. Ito. Ano ba to? Ito yung TikTok personality ko. Hello. Ay, parang ano to? hello. O, balik tayo. Ito yung normal voice ko. So, ganyan ako. Brothers and sisters, welcome sa ating Sunday School ka. Magsisi na kayo. De, joke lang. Hindi tayo ganyan. Ang approach natin, pag nagtuturo kasi, kung gusto ko yung practical, yung ganon, ayoko nung sobrang deep na deep kasi I'm saving that for their own personal scripture study. Pero pag nandito sa class, gusto ko ma-feel nila na it's a safe space na we just listen, we don't judge, we share our thoughts, ganun. Meron tayong piano dito. Ito talaga yung pinagpa-practicean ni Liam. Pero try lang natin kung kaya niya. We are
celebrating Mother's Day early dito sa Ocean Park. At hindi lang ako ang nanay na nagpunta dito. Kasama ko pala si Ate Ana at saka yung anak niya. Mami, sino si Ate Ana? Siya ang matagal ko ng kaibigan at kasama kapag rumarakit ako. Kasi syempre dapat kailangan we encourage and uplift fellow mothers. Yun naman, motherhood can be exhausting and sometimes lonely. So minsan pag may companionship, masaya din naman. Tsaka close friend din ni Liam, yung anak ni Ana na si Allison. So, doon sa last na vlog nga, nandun kami sa birthday party ni Allison. O, silang dalawang magkuya ang magkasama. Nakakatawa tingnan to si Liam kapag nag-i-interact siya kay Allison. Kasi, alam mo yung very protective siya, very maalagain, ganyan. So, sabi ko, naku, mukhang kailangan na ata ng kapatid ni Liam ah. Speaking of kapatid, alam nyo ba na naginip ako nung isang araw na I think Liam was around 8 or 9 years old. Nabuntis ako ulit, tas babae. Pagkaganda-gandang bata. Napaka-cute ng baby girl. Tapos pag-iisip ko parang, gusto ko ng baby. Gusto ko ng isa. Nagkakaroon ako ng ganung feelings. Pero, then again, mas na-outweigh pa rin yung mga dahilan kung bakit one and done si Mami Christine nyo. Kaysa sa kagustuhan ko magkaroon pa ng isa. Kapag pupunta kayo sa mga water parks, okay pala yung naka-sombrerong ganito kapag musalsal yung buhok. Para at least sa picture maganda pa rin. Nagdala ko ng waterproof na bag para lahat ng mga cellphone andito. Sobrang nakaka-enjoy, Daddy. Ang ganda pa ng panahon kasi sobrang init. Kahapon nandito kasi sobrang init. Sobra. Oo. Hello guys! So today, pumunta po kami sa Ocean Park. At saka mag-slide. I'm going to slide. And do not do this. Video natin lang, dumaan lang And do not do this. If you are scared of heights. And I'm going to do it. And as we can see here, the slide is very tall. If you are afraid of heights, please do not go here. You ready? I'm ready. Starting. I'm going to start, okay? 2, 1, go! Yeah. Like it. I'm going to fall in on the phone. By the way, Daddy is teaching me how to play basketball. I have a question. Do you like me playing basketball? 75% is yes, only 1% is no. Basketball drills are hard, but I need to learn it para may discipline ako at saka self-control. Ito yung PE class ko kasi Daddy teaches me how to learn basketball. Kasi nag-homeschool si Liam. Kasi nag-homeschool ako. Yung One day, magaling na ako mag-basketball parang si Daddy at saka pwede ako mag-play sa totoong game. Kayong mga mommies and daddies, sa anong sports nyo tinitrain ngayon yung mga anak nyo? Lalo na summer, no? Dami nilang oras, di ba? Update sa aking mga Trying Again series. Hindi na ako nakakapagbuhat lately kasi mas naglalaro ako ng badminton at saka pickleball. And kinabukasan, grabe yung recovery. Pag ako naglaro, parang hindi sapat yung the next day para makuha ko ulit yung energy ko. Kaya ang ending, pahinga. Tapos kapag medyo malakas na, laro na naman siya ng pickleball at saka ng badminton. Pero hindi ako magaling ha. Ginagawa ko lang yun para pampapawis. So, ayun, I have to get back to the swing of things. Or else, my gosh, baka mabawasan ako ng muscle yung mga na-gain ko na. Oo, yun talaga yung goal ko ngayon. I want to be strong than to be skinny. Pero if I get a little bit skinnier, de okay, makakapagsuot ako ng mas maraming oversize. Yun lang naman talaga yung rason ba't gusto kong lumiit para makapagsuot ako ng oversize. Pero mas gusto ko talaga mas maging malakas. Ay, malapit na matapos pala yung ating gym sa taas!